kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong ginaganap namin ang ika-40 araw ng pagkulita sa pagyao ni Kuya Raul. Hinihiling namin siya iyong pagkamitin ng pagpapalang nag-uumapaw at marapating siya'y makatambal ng tanang mga banal sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magbasa mula sa aklat ng Genesis. Si Noe ay 600 taon na nang bumaha sa daigdig. Noong 17 araw ng 2 buwan, nabuksan ang lahat ng buhay. Nabutas ang langit at bumuhos ang ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Pumasok noon sa daong ang mag-asawang Noe kasama ang kanilang mga anak na lalaki na sina Sem, Cam, at Hapet, at ang kanilang asawa. Pinapasok din niya ang bawat uri ng hayop mailap at maamo, lumalakad at gumagapang sa lupa at bawat uri ng ibon. Isang lalaki at isang babae ng bawat may buhay ang isinama ni Noe ayon sa utos ng Diyos. Pagkatapos ay isinara ni Yahweh ang pinto ng daon. 40 araw na bumaha sa daigdig. Lumaki ang tubig at lumutang ang daon. Palaki ng palaki ang tubig, ngunit palutang ng palutang ang daon. Patuloy pang lumaki ang tubig hanggang sa lumubog ang lahat ng bundok at tumaas pa ng 25 talampakan sa taluktok ng pinakamataas na bundok. Namatay ang bawat may bahay sa lupa, mga ibon na maamo at may ilap na mga hayop. Lahat ng gumagapang sa lupa at lahat ng tao. Namatay nga ang lahat ng mga ito. Ang mga tao at hayop sa daigdig ay nilipol ng Diyos, maliban kay Noe at sa kanyang mga kasama sa daon. Hindi humupa ang tubig sa loob ng 150 araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong aking mahal, pagsamo ko ay pakinggan. Panginoong aking mahal, pagsamo ko ay pakinggan. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Kaya poon ako'y dinggin, pagkat ako'y tumatagkoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't ibahagi ng iyong tulong. Panginoong aking mahal, pagsamo ko ay pakinggan. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Panginoong aking mahal, pagsamo ko ay pakinggan. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Panginoong aking mahal, pagsamo ko ay pakinggan. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulo. Lagi siyang nakahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mahalinilang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Panginoong aking mahal, pagsamo ko ay pakinggan. Magsitayo po ang lahat.
ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos isinama ni Jesus ang mga alagad sa labas ng lungsod. Pagdating sa Bitanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo paakyat sa langit. Siya ay sinamba nila. Pagkatapos sila ay nagbalik sa Jerusalem, taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at doon ay nagpupuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Kristo. Ang kahulugan ng Pasko ng Pagsilang ay nagkakaroon lamang ng katuturan sa Pasko ng muling pagkabuhay. Sabi nga, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao kung hindi muling binuhay si Kristo. Ngunit ang totoo, si Kristo ay muling binuhay at ipinagkaloob ng Diyos Ama ang kaharian sa langit. At dito po natin matutunghayan na ang buhay ng tao ay merong panahon ng pagsilang at meron ding panahon ng paglisan. Subalit, sa paglisan, doon lamang natin nauunawaan na ang hangganan ng buhay ay sa piling ng Diyos. Sa Diyos ay wala ng sakit, wala ng pagdurusa, at wala na rin kamatayan. Sapagkat sa piling ng Diyos, ang kahulugan ng buhay ay nagkakaroon ng panibagong katuturan, kahulugan, at kabuluhan. Noong nabubuhay si Kuya Raul, limitado lang na makakasama natin siya. Siyempre, kung nasaan siya, nandun lang siya. Pero ngayong pumanaw na siya, ay pwede na natin siyang makasama kahit saan tayo magpunta. Kaya nga po sa mga nakikisa sa atin, sa ating banal na pagdiriwang, kahit ang mga taga Pampanga, Bulacan, o Pangatawan, at kahit saan man tayo naroon, ang ating minamahal na yumako ay mananatiling buhay sa ating gunita at alaala. Sapagkat naniniwala tayo na sabi nga nila, kung ang paglisan ay walang hanggang pag-iral, ito'y mananatili sa ating puso at isipan. At kanina po, pinagdinilayan ko mabuti, sabi ko, wala na yata akong masasabi sa naging buhay at aral na hatid ni Kuya Raul. At ayokong dagdagan o bawasan o kulayan ang kanyang naging buhay sapagkat ang kanyang buhay ay sapat na bilang isang napakagandang mabuting balita. Ang kanyang halimbawa, lalo tigit, ay siyang patotoo na ang Diyos ay tunay na buhay. Kaya nga po, nung kapistahan po ni San Jose, isa sa mga araw ng ating pagninilay para sa pagnonobena para sa Pasko ng Pagsilang, wala pa akong ibang naalala nung pinagninilayan ko po si San Jose, kundi si Kuya Raul. Kasi sabi ko ng araw na yon, Jay, because Joseph is just open, silent, and emphatic. Jose, just open, silent, and emphatic. At isa sa pinakamalapit na taong pwede kong irugtong dito sa ating pagdidilay, walang iba kundi si Kuya Raul. Isang matuwid na tatay, isang bukas na tatay, isang tahimik na tatay, isang tatay na kayang makiramdam sa nararamdaman ng iba, lalo tigit kung ikaw ay gutom na. Di ba? At
Habang pinagninilayan ko po ang ating pagdiriwang sa gabing ito, bagamat sabi ko ang agang dumilim nitong mga araw na ito, pero hindi ko nararamdaman ang dilim sa loob ng banal na misang ito sapagkat nililiwanagan tayo ng kanyang buhay at halimbawa. Sabi ko nga po, yung kanyang buhay mismo ay isang bukas na Biblia, isang bukas na mabuting balita at aral na kapupulutan kung paano isa buhay, hindi lang ang isang tatay, kundi ang isang mabuting anak ng Diyos. May naalala po akong isang kwento. Ito raw po ay kwento ng mga Amerikano na nung nilikha daw ng Diyos ang tatay, una niyang nilikha matangkad na tatay. At may anghel na nagtanong, bakit po napakatangkad? Hindi na siya maabot ng kanyang mga anak. Ang sagot ng Diyos, ginawa kong matangkad ang tatay para mayroong titingalain ang mga anak. Mayroong susundin ang mga anak at mayroong tutularan at tatanawin ang mga anak. Pangalawa, nilikha ng Diyos ang kanyang mga kamay ay mahahaba. Ang sabi ng anghel, Panginoon, bakit po ang lalaki naman ng kamay ng tatay? Sabi ng Diyos, hayaan mo ng malalaki at mahahaba ang kamay ng tatay. Paano nga ba siya makakapagpalit ng lapis? Sabi ng anghel, hayaan mo na, sapagkat ang mga kamay na yan ang hahawak sa kanyang mga anak, lalo tigit sa mga bigat na pinagdaraanan nila, kinakailangang mahaba at malaki ang kamay ng ama para hawakan ang lahat ng takot, ng pangamba at problema ng kanyang pamilya. Huling nilikha ng Diyos ay ang paa, malalaki din at mahaba. Panginoon, sabi ng anghel, paano na po yan? Baka naman pag may children's party, matapakan yung mga bata. Hayaan mo na maging malaki ang paa ng isang tatay. Sapagkat kung meron bang takot na mararanasan pagsapit ng dilim at gabi, isang bagsak lang ng paa ng tatay, ang takot ay lalayo at mawawala. Nilikha na matangkad ang tatay para tingalain, tanawin. Nilikha ang mga palad na mahaba't malalaki upang buhatin ang bigat na pagdaraanan ng pamilya. At habang pinagninilayan ko nga po ito, sabi ko, marahil sa kabila ng bigat ng paghahanap buhay ni Kuya Raul, ginawa niya ito na masaya sapagkat masaya siyang pinaglilingkuran ang kanyang pamilya. Malalaki, mahaba sapagkat ang ama ang siyang tutulong na bubuhat sa problema ng pamilya. Panghuli yung mga paa sapagkat yung mga paa ang maglalayo, magwawaksi ng mga takot ng bawat pamilya. Ang tatay ang siyang maghahatid ng kapayapaan sa loob ng tahanan. Mga kapatid, darating yung araw na mas magiging malalaki din tayo sa ating mga tatay. Marahil mas patangkad, mas haba ang kamay, mas haba ang paa, pero iba pa rin ang mga yakap ng ama, ang pagmamahal ng ama, na kapag problema mo ay binigay mo at ipinapasan mo sa ama, wala kang pangamba, wala ka rin takot. Kaya nga sa gabing ito, bagamat tayo ay nasa paanan ng mahal na Birhen, itinatagubilin natin ang lahat din ng ating mga sariling ama, ang mga ama na ating tinitingala
ang mga ama na patuloy na nagbubuhat ng lahat ng ating mga pagsubok, suliranin ang mga ama na nagtatanggol sa atin, ang mga ama na nagtatanggal ng lahat ng pangamba at ng ating mga takot. Nawa ang pag-alalang ito, ang banal na misang ito, ay isang siyang pinakamagandang biyaya at regalo natin para sa ating minamahal na yumao, gayon din sa kanyang pamilya. Amen. Mga kapatid, ngayong tayo sumapit na sa ika-4 na pong araw ng ating paggulita sa kamatayan ng ating mahal na kapatid, tayo dumulog kay Kristo na maluwalhating umakyat sa langit. 4 na pong araw matapos ng kanyang muling pagkabuhay. Panginoon, pakinggan mo kami. Upang maidulot ng simbahan sa lahat ang pagkain mula sa langit, at ito'y ating maging lakas sa panahon ng pagluluksa. Tulad ng ito'y naging lakas ni Propeta Ezekiel sa loob ng 40 araw, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga yumao, kasama ang kapatid nating si Raul Macalino, tulad ng mga Israelita na sumapit sa lupang pangako, pagkatapos ng 40 taon ng paglalakbay, ay makasapit din sa kahariang itinangako ng Diyos sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Upang tulad ni Kristong nagtagumpay sa tukso ng kasamaan, pagkatapos ng 40 araw na pag-aayuno, ay mapagtagumpayan din natin ang ating pagdadalang hati at manatili tayong matatag sa ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Panginoong Jesus, Ikaw ang bukal ng aming buhay at pag-asa sa aming muling pagkabuhay. Dinggin mo ang aming mga panalangin upang ang mga pumanaw ay tuluyan kang masilayan bilang Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Take all my
kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, ipadama mo ikaw ay kapiling namin sa aming pagdalangin para kay Kuya Raul. Ngayong pinag-uukulan namin ang paggunita, ang kanyang ika-40 araw na pagpanaw, upang ang paghahain namin ng papuri sa ikapagpapatawad ng kasalanan ay magpagindapat na siya'y makatambal ng iyong mga banal sa pamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Dapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas ngayong aming natitiyak na kamatayan lilipas, hindi ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon namamatay, sa iyo bukas mabubuhay. Kaya kay Isa na Maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalamitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinipis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay
pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaning ating mga simbahang laganap sa buong daigdig, gusto kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Bartolome na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Kong Raul na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw na may makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang silang muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo silang patuloyin sa ikaliwanagan. Kawan mo pag-itapatin kami lahat. Na makasabi sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahalaga ni Maria ni Ina ng Diyos, kaysa ng kanyang pagyak ng pusong si San Jose. At na namuhay dito sa daigdig, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangalan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niyan sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayong manalangin sa Ama sa panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Hinihiling namin kamiyadiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sa
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang papurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad na inaaniyahan sa kanyang banal na piging. Dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagalit na. Ang katawan at dugo ni Kristo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa iyong pagtanggap sa mga panalangin at pagkahain namin para kay Kuya Raul. Kami ay humihiling na ang bahid ng pagkakasalang sa kanya'y nanatili ay para mo ng awang patawarin, para ganap na mapawi sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga anghel, mga banal, tanagnas sa kalangitan, halikayo at samahan. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ilaw namin pumana sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailanmay, pagkamiti ng may kapal. Ilaw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabilin namin sa iyo si Kuya Raul na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan. Pamalaginin mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awat pag-ibig, patawarin mo sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Dala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling. Kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Noong si Ate Jonah po ay na-hospital sa UST, ipinaalam po si attorney. Isa lang po ang sagot ni Kuya Raul. Siyempre naman, anak mo na rin yan. Hindi naging makasarili ang isang tatay at Kuya Raul. Pero mas lalo hindi naging makasarili ang Makalino family dahil ibinahagi po si Kuya Raul hindi lamang sa Garden of Prayer, kundi ibinahagi din sa puso ng bawat isa na nakasama niya, nakakwentuhan, nakasabay sa pagkainan. At kami ay lubos na nagpapasalamat sa ngalan po ng tatay ng Garden of Prayer, Father Danny, at syempre ng mahal na, nanay daw po. Ayaw ni Father daw. Na syempre sa ngalan ng ating mahal na ina, sabi ko nga, ang Garden of Prayer ay hindi lang isang lugar, kundi isang tahanan kung saan mo matatagpuan ang kapayapaan, kapanatagan at ang kahulugan ng buhay. Hindi lamang ng buhay sa mundo, kundi buhay kasama ang mahal na ina at ang ating Panginoong Jesucristo. Itong lugar na ito ay totoo na hindi lang siya oratory, kundi sabi nga dito nagtatagpo ang mga puso ng bawat mananampalataya at higit sa lahat ng bawat pamilya. Hindi nyo lang po ibinahagi si attorney sa amin, kundi ibinahagi nyo po si Kuya Raul. At sa loob ng banal na misang ito, pinagdadasal din po namin na darating din po ang araw na ibabahagi din po ninyo ang inyong bunso sa sambayanan. At darating yung pagkakataon na hindi lang kami dalawa ni Father Danny. No? Ang tatayo dito, magmimisa at aalalahanin si Kuya Raul, kundi ang mangunguna na sa ating pagdiriwang ang kanyang anak na Father Raj. No? At yun yung pagdadasal natin sa tulong ng ating mahal na ina. So muli po, hindi man po tayo magkakarap ngayon physically, pero yung ating diwa ay pinagbubuklod at pinag-iisa ng ating banal na misa. Ito yung kagandahan ng pag-alala. Sa pag-alala, lalong mas nagkakaroon ng kahulugan ang ating pagsasama. And finally, sa aking pagninilay, sabi ko, Kuya Raul may not be the best father, but Kuya Raul has always a good intention and the best intention for his family. Nawa,
yung pagmamahal ng isang ama ay babaunin po namin. At yung kanyang buhay ay patuloy na bubuklatin, aanlakanin, at magiging aming gabay sa pagpapatuloy ng aming paglalakbay. Paalam sa iyo kapatid na pumanaw, magpasapiling ka nawa ng poong may kapal. Ang pagpapala ng Diyos ay bahunin mo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa paraiso, makikita muli tayo. Samahan ka ng mga santo. Kahit kami nauuna, tayo rin ay magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Naway pagpalaan kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristong muling nabuhay. Salamat sa Diyos. Ayaw nating mahayag, niyang magalingang Ama. Isang buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong ikaw ang luma, sa panahong ang aming sagana, sa panahon ng tignan at kaluluhan, sa panahon ng kapayapaan, humayo nating mahayag, kanyang magalingang Ama. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sarap siya. Ano na yun?